So ngayon, ang aking tatalakayin ay ang patungkol sa sa dapat natin malaman, no? Or kasi maraming mga Katoliko pa na hindi pa masyadong alam sa mga nakasulat, sa mga nakasulatan o sa mga ginagawa ng simbahan tulad ng anticipated mass. Now, ang tanong, ano ba ang anticipated mass? Mga kapatid, ang anticipated mass ay yung minsan na ginawa sa araw bago pa ang araw ng linggo. Ibig sabihin, sa araw ng Sabado. So, ito ay kinilalang or tinuturo ng simbahan na anticipated mass kasi ang ano sa simbahan ay kilalanin din o i-acknowledge natin ang kultura ng mga Hudyo. Kasi sa mga Hudyo, ang pagkambyo ng pinsan sa kanila ay 6 to 6. Kaya sa alas 7 ng gabi ng araw ng Sabado, yan ay araw na ng linggo doon sa Israel, sa mga Hudyo. Kaya ito ay kinilala din natin sa pagkilala ng o sa pagtawag na anticipated mass sa misa na ginawa sa araw ng Sabado o sa gabi ng Sabado. So yan mga kapatid, no? So yan mga kapatid ang anticipated mass. At sa anticipated mass, ang mga pagbabasa or ang mga binabasa ay yung para na sa araw ng linggo at saka yung mga ebanghelyo So yan mga kapatid, no? Ang guide ay guide na para sa araw ng linggo kasi kinilala ng simbahan na yan ay linggo na. Dahil sa pagkilala natin sa kultura ng mga Hudyo na 6 to 6 ang pagkambyo ng pizza sa kanila. So, ito pa. So, ang patungkol sa apelyido, no? Patungkol sa apelyido. So, mga kapatid, marami sa atin ang hindi pa alam kailan dumating sa Pilipinas ang pagiging mayroong apelyido. Kasi kung tingnan natin ang ating bansa, according sa history, at kahit sa saang bansa ay walang apelyido, pangalan lang. Ang naging apelyido natin ay yung kinaiya natin or yung sino tayong anak, kanino tayong anak, saan tayo nakatira. Yan ang, for example, sino yan? Si Pedro, anak ni Tomas na mayroong malaking yuta. Yan lang ang pagkilala. Yung iba, yung nakatira sa gilid ng suba, sabihin, sino yan? Yan, si Juan yan, yung nakatira sa gilid ng suba. Yan ang apelido natin noon. Kung hindi pa dumating ang mga Katoliko dito sa Pilipinas. Kasi mga kapatid, maliban sa Christian religion na dinala ng mga Catholic Church or ng mga Katoliko or Catholic Church, ay noon din natin sa simbang Katoliko nalalaman o na tanggap ang pagiging mayroong apelyido. Kasi sa Spain, mayroon na silang apelyido noong 1500, 15th century. Kaya ito ay dinala nila sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, mayroon na tayong mga apelyido tulad ng Ruiz, Sanchez, De La Rama, De La Serna. Yan ay apelyido ng mga Espanyol, Aquino, at marami pa, di ba? Pero nang hindi pa dumating sa Pilipinas ang mga
Kachila or mga Katoliko sa nagaling sa Spain, wala tayong apelido. Now, ang apelido mga kapatid ay nanggaling yan sa China. Sila ang unang nakilala na mayroong apelido, ang China. So noong 1500, ang Italy ay mayroon na silang apelido rin. At sa kahit sa anong bansa. So, yan mga kapatid, no, na kailangan din malaman natin na noon walang apelido. No, walang apelido ang mga tao. So, yan. Ito naman, ang patungkol sa ito naman ang patungkol sa mga apostoles. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang apostol? So, ang salitang apostol mga kapatid ay galing sa Grego na salitang apostolos, na ang ibig sabihin ay pinadala or ipinadala, yung sinugo. Yan ang ibig sabihin sa salitang apostol. So, apostoles, no? Now, so, sa banal na kasulatan, malinaw na ang Panginoong Hesus ay pumipili ng labing dalawang tao upang gawin niya ang apostoles. Yan ay ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 6 verse 12 to 16. Ating basahin. Ito ang sinabi. Datong panahon namin ito nga si Jesus sa mga bungtod, anong pagampo o dito, nag-ampo siya sa Diyos sa tibok gabi pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinunan o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlan Pedro o iyang ison nga si Andres, si Santiago o si Juan, si Felipe o si Bartolome, si Mateo o si Tomas, si Santiago nga anak ng Alfeo o si Simon ang itawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago o si Judas Iscariote ang nahimong mabudion. So 12, no, ang tinatawag ng Panginoong Hesus na magiging apostoles. Okay, ito pa. Ang mga apostoles, mga kapatid, isa sa mga pinili ng Panginoong Hesus ay ginawa niyang pinuno sa kanyang iglesia. Ginawa niyang bato, pinalitan ng pangalan upang doon sa kanya itayo ang kanyang iglesia. At ang pangalan at ang pinalitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus upang maging unang pinuno sa kanyang iglesia ay si Simon, na ginawa niyang o pinalitan sa pangalang Pedro. Ating basahin mga kapatid ang San Juan 1:42. Dito malinaw na pinalitan ng Panginoon Hesus ang pangalan ni Simon upang maging Pedro, or meaning rock. Ito ang sinabi. Unya, gidala niya si Simon adto kang Hesus. Si Simon mituto kaniya og milkingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan tukad karon nganlan kanan Sipas. So malinaw, no? Now, so si San Pedro, ang isa sa mga apostol na pinili ng Panginoong Hesus, ay ginawa niyang unang pinuno sa kanyang iglesia. Now, so sinabihan sila ng Panginoong Hesus na ating basahin ang John 20:22. Gingon din gisulti nga kini o unya gawin pa niya sila. O giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa daghang mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So malinaw, no? Malinaw na ang mga apostoles ay hindi ordinaryo. Hindi sila basta-basta. Kasi
Ang Holy Spirit ay nasa kanila. Ating basahin muli ha. Gisulti niya kini o unya giupan niya sila o giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So dili ordinaryo ang naging unang pinuno or ang pinuno ng Christian religion, unang pinuno ng Christian religion kasi ang Panginoong Hesus mismo ang nagbigay sa kanila sa banal na Espiritu. So malinaw, no? At sila ay ipinadala. So, Gs 16, ito ang sinabi, pamati kamo, ako nagpadala kaninyo na sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinanglan na magmaigmat kamo sama sa bitin o malumo sama sa salampate. Ako nagpadala kaninyo. Yan ang mga apostoles o yan ang unang Christian. Sila ipinadala ng Panginoong Hesus na umayo sa buong mundo at ipinaral ang magandang balita. Ating basahin mga kapatid ang San Marcos 16:15-16, Ebanghelyo ni San Marcos, na pinadala yun ang mga apostoles, ipinadala ang mga apostoles. Ito ang sinabi, mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kinimayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo sinutan. So ipinadala ng Panginoong Hesus ang pinili niya na tinatawag niya mga apostoles. So yan ang mga apostoles o yan ang ibig sabihin sa salitang apostoles na dapat nating malaman kasi ang iba, mayroon, lalo na kung mga protestante, dali lang sila magsabi na sila ang tunay, ngunit hindi nila alam ang kasaysayan o history about the apostles, kung sino sila. Now, so malinaw, no? Na ipinadala ang unang mga Christian. That is why ang 12 tinatawag ng Panginoong Hesus na apostoles. So, San Mateo 28:19, malinaw din ipinayag na ang kanyang itinayo na iglesia na pinamumunuan muna ng 12, na ang unang membro ay ang 12 apostles, na pinamumunuan ni San Pedro ay kanyang ipinadala sa buong sanlibutan. Dibasahin ang San Mateo 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himuha silang akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. That is why kung ang isang tao ay nais niyang maluwas o mailigtas, kaya kailangan mag-aral siya kung saan ngayon ang simbahan na mayroong apostolic succession. Kasi ang unang pinili ng Panginoong Hesus ay ipinadala niya. Tinatawag ng mga apostoles kasi ito ay kanyang ipadala na mangaral. So yan ang the word, ang ibig sabihin ng the word apostol, no? Apostoles. Now, mag-ingat din tayo mga kapatid patungkol sa pagiging apostoles kasi ngayon marami nang nagsasabi na sila ay mayroon silang mga apostoles tulad ng Mormons. Mayroon silang mga, sabi nila, mayroon silang mga apostoles. Pero ano ang ipinayag sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni San Pablo? Ating basahin ang 2 Corinto 11:12-13. Ito ay patungkol sa huwad ng mga apostoles. So, padayunon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron dili makapangandak kadtong nagpaka-apostoles o makaingon nga nagbuhat sila sa samang paagi nga among gisunod. Dili sila matuod nga mga apostoles kundi mga mini na namakak may tungod sa ilang buhat o nag-usab sa ilang kaugalingon aron may sama gayud sa sila sa matuod nga mga apostoles ni Kristo. So mayroong mga nagpanggap bilang apostol tulad ng mga Mormons.
So, ang Diyos ay nagbigay na ng babala patungkol dyan. At saka patungkol din sa mga propeta na mayroong huwad na mga propeta tulad ng mga taga-Cebu ngayon. Nagsabi na siya ay propeta. So, yan mga kapatid, no? So, patungkol lang tayo sa apostoles. So, ang mga apostoles, mga kapatid, ay hindi ordinaryo kasi kasama sila sa paghuhukom kasama sila sa ating Panginoong Hesus sa paghukom sa lahat ng tao sa darating na last judgment. Now, ating basahin mga kapatid ang San Mateo 19:28. Basahin ha. Dito malinaw na ipinayag na ang mga apostoles na siyang unang Kristiyano ay kasama ng ating Panginoong Hesus sa paghuhukom sa lahat ng tao sa darating na last judgment. Ating basahin ha. Ebanghelyo ni San Mateo chapter 19 verse 28. Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod niya sa anak sa tao, siya ang mahimayaong trono dito sa bagong kalibutan. Kamong napunog duha, katinunan, muling kunusad sa mga trono, aron paghukom sa napunog duha, kabanay sa Israel. Malinaw. Nakasama sila sa paghukom sa last judgment sa mga taga-Israel. At siyempre, sa lahat ng tao. Dito sinasabi sa taga-Israel kasi ang sangkatauhan ng Diyos ay ang mga Israelites. So yan, no? Malinaw na hindi basta-basta ang salitang apostol. Kasi malalim ang kaulugan yan. Ang Diyos mismo ang nagbigay niyan na pangalan na itawag sa 12 na kanyang pinili. So, hindi ordinaryo mga kapatid, no? Hindi ordinaryo ang tunay na Christian religion. Kasi ang unang kaanib ay ipinadala, no? Ang ginawang apostol or pinadala. At wala namang religion ngayon sa buong mundo na sinabihan ng Diyos na ipadala ko kayo, pinadala ko kayo sa buong mundo. Wala. Ang Christian religion lang o ang itinayo lang ng Panginoong Hesus na nakilala bilang Roman Catholic Church. So yan. So, kawawa ang mga or walang kwenta ang mga sikta, no? Wala silang kwenta. So, hindi basta-basta mga apostoles, no? Hindi sila ordinaryo, no? Hindi sila ordinaryo. Now, ito ba? Sa letter A, kasi ako ngayon, ha, sa aking aklat na gihanay na ang title ay My Lecture, My Guide. Nasa letter A ko ang aking i-share, no? Ito, ang patungkol na naman sa asawa ni Cain. Kasi maraming nagtanong, asa siyang asawa, no? Na gipalayas man siya, niya na may tao dito sa iyang giatuan. Niya ang uban mo ingon dahil nga sa ato pa na ilaing tao dito. So modernism, mo man ang rason sa mga modernist na ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng tao kahit sa anong bansa. Pakibasahin na yung pinalaya si Cain. Okay, kasi pinatay niya si Abel. Pakibasahin na. Okay. Din ang tanong, saan galing o bakit mayroon siyang asawa? Okay. Okay. Basahin na pinalaya siya. Okay. So, dito, pinatay kasi niya si Abel, no? Pinalaya siya. Okay, dito sa Genesis 3. Okay, Jess. Unya mingon ang Ginoo nganong gihimo man kiningilad nga buhat. Ang dugo sa imong isuon nagsangpit kanako gikan sa yuta sama sa usa ka tingog nga nangayog panimalos karon tinunglo kana og isalikway ka sa yuta nga daw mibuka sa iyang baba aron pagsuyop sa dugo
dako sa imong igsuon gikan sa imong kamot. Kung mag-umag ka, ang yuta dili muhatag kanimo og dili muhatag kanimo og abot o magtago-tago ka o maglaag-laag ka sa kalibutan. So gisilutan siya, no? Si Cain mingon sa Ginoo, bugat na kayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan ninyo taa o gikan sa imong atubangan. Maglaag-laag o magtago-tago ako sa kalibutan o patyo nako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili ka na may tabo. Ang mupatay kanimo panimaslan og silutan ko o pito kapilo. Musa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Og si Cain may pahilayo sa Ginoo o mipuyo sa yuta nga ginganlag nun sa silangan sa Eden. Unya, sa 17, si Cain nakigilawa sa iyang asawa o nanangkon ng iyang asawa. So ang tanong, asa man siya asawa? Na kung tinuod nga si Adan na si Eva, gikan ni Adan o ni Eva ang tanang tao, asa man asawa si Cain? Ang mga modernes ay sumagot na kasi gumawa ng ang Diyos ng ibang tao sa buong mundo. Asa iba't ibang bansa. Modernes yan. Now, mga kapatid, ang asawa ni Cain, according sa ating simbahan, ay kanyang kapatid. Yan ang ipinangaral o sagot ng simbahan. Kasi ang lahat ng tao ay galing lamang sa unang magulang na si Adan at si Eva. Ating basahin mga kapatid, ang Genesis 2:20, Genesis 5:4. Ating basahin. Na maraming anak si Adan at saka si Eva kasi namatay si Adan 930 ang iyang edad. Ating basahin. At saka basahin ko rin, no, na si Eva galing din yan sa gusok ni Adan. Ating basahin ang Genesis 2:21 hanggang 22. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao samtang ninanog siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok o giulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babae o gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. So kahit si Eva galing sa katawan ni Adan. At ating basahin mga kapatid na marami silang anak. Ngunit ito kailangan malaman natin ang kultura ng mga Hudyo. Sa kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, ang mga babae ay second class citizen. Kaya nang isinulat ang Old Testament, ang Pentateuch, first 5 books, ay hindi binanggit ang mga anak na babae ni Adan at saka ni Eva. Hindi. At sila ay maraming mga anak. Ating basahin mga kapatid ang Genesis 5:4 hanggang 5. Human matao si Seth, nakabot pagayod si Adan og laing 800 katuig. Imagine, ilang taon si Adan nanganak ni Seth? 130. Sa nagpanuigon na si Adan og 130, may anak siyang lalaki nga liwat gayod niya o ginganlan niyang Seth. Sa 4. Human matao si Seth, nakabot pagayod si Adan og laing 800 katuig. Ibig sabihin, marami pa siyang anak kasi matapos na ipinanganak ni Eva si Seth, si Adan ay 130 ang taong gulang ang edad niya. At lumipas ang 800 years bago siya namatay, kasi 930 siya namatay. Ibig sabihin, marami pa siyang mga anak. At ang mga babae ay hindi na isulat kasi second class citizen lang sa mga Hudyo. At ibasahin ang 5 at 4. Human matao si Seth, nakabot pagayod si Adan og laing 800 katuig og nakaliwat usab siya ubang mga anak. Pero ang mga babae, hindi lang binanggit ang pangalan maliban kung siya ay mayroong role
sa kasaysayan o sa buhay ng mga Hudyo, tulad ng mga propeta, si Esther, no? Si Ruth. Pero yung mga ordinaryong babae, walang role sa pagpangalan ng kabutihan. Hindi isinulat ang kanilang pangalan kasi second class citizen lang sila sa mga Hudyo, ang babae. At tuloy, okay. O nakaliwat o siyang ubang mga anak, namatay siya sa panuigong 930. So malinaw na si Adan ay ipinahayag na maraming mga anak. Ang asawa ni Cain ay kanyang kapatid. Yan mga kapatid. Upang maintindihan, basahin natin ang gawa ni si City 26. Gawa ni si City 26. At ito ang sinabi. Okay. 17:26. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Danan niya gilatid ang mga punuan, ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an. Mula sa isang tao. Kaya hindi totoo ang sinasabi ng mga modernes na ang Diyos ay naglikha ng tao sa kahit anong bansa. Hindi yan totoo. That is Antichrist teaching. Yan mga kapatid, sa simula, mangunay pa mga anak ni Adan, ang ilang asawa, ilang po igsoon. So muna mga igsoon, sa Old Testament, sa bago pa ang tao, mangunay lang ang mga igsoon, mga igsoon, anak ni Adan, mangunay lang sila. No? Dito naman ako sa ano, no? Sa ito. Okay. Sa patungkol sa Aegis, ano ba ang Aegis? No? So, ang Aegis mga kapatid ay salita na ang ibig sabihin ay walang Diyos. Yan ang Aegis. At yan ang karamihan sa mga tao noon maliban sa mga Hudyo. No? Wala silang Diyos. At yan mababasa na sinabi ng Panginoong Diyos na kung mayroong taong magsasabi na walang Diyos, siya ay buwang-buwang. Mo ginag-iingon din no? Salmo 53:1. So kanang mo kasugat mo mga dili Katoliko nya mingon nga walay Dios. Mao na ni Salmo 43:1. Tinawagin ng lipaya din sa Ginoo nga mga buwang-buwang na sila. So, Salmo 53:1. Okay, ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa magsasabi na walang Diyos. Awit 53:1. Ang mga buang-buang nagkanayon, walay Diyos. Daotan silang tanan, gilad ang buhat nila, wala gayoy nagbuhat o maayo. Muna ang mga ages sa Amerika at sa ibang bansa pa. Ano sinasabi ng Diyos, ng Panginoong Diyos? Ang mga buang-buang nag-ingon nga walay Diyos. So, buang-buang din ang ingon nga walay Diyos. Ito ba? Sa 14:1. Sa awit or Salmo 14:1. Awit 14:1. Ito, sinabi rin dito na buang-buang ang nag-ingon nga walay Diyos. Ito ang sinabi. Walay Diyos, matod pa sa mga buang-buang. Daotan silang tanan, ngilad o binuhatan, wala gayoy nagbuhat o matarong. So, ang mga tao magsasabi or etches, malinaw na sinasabi na ng Diyos ng mga buang-buang ng etches, no? Malinaw, no? So, sa Kaalam 3:1 hanggang 9, dito maipinayag na mayroong tagapaglikha. So, sino siya? Yan, no? So, Kaalam 13:1 hanggang 9. Dito malinaw na ang lahat ng bagay ay mayroong tagapaglikha. So, sino siya? At sinasabi na, Kaalam 13:1 hanggang 9. Ito.
sa 9. Sige. Sulod sa 1. Bisan kinsa nga wala makaila sa Dios, buang gayon. Napakalinaw, ha? Kana wala kaila sa Dios, buang yon. Muna tanang mga iglesia ni Cristo. Kaya wala sila mga ni Lord Jesus sa Dios. Wala sila kaila sa Dios. Ang mga tao nga sama niini nagtanaw sa mga butang nga maayo nga sa mga butang nga maayo nga nanglibot kanila o bisan pa ni ana wala nila makita ang buhi nga Dios. Nagtuon sila sa mga butang nga iyang nahimo apan wala nila ilha ang naghimo niini. Malinaw, no? Na ang lahat ng bagay ay mayroong tagapaglikha. Inunuan na hunahon na sila nga ang mga Diyos na nagmando sa kalibutan mao ang kalayo o ang hangin o ang unos o ang nagatuyok nga mga bituon. O ito, kinilala man itong mga Diyos noon o ang mga bituon. Yung sinasabi dito na hindi ko lang bigkasin, ha, mayroon naman tayong mga tao ngayon na ang kanilang niniyon, ang simbolo ay bituin at saka ano ba yung Tagalog sa bulan, no? Buwan, no? Buwan. Ang mga tao, ang mga bituon sa kalangitan, no? Ang mga tao ilabihan kalingaw sa katahom nining mga butanga nga naghuna-huna sila nga kining mga Dios. Apan angay unta sila nga makaamgo nga kining mga butanga adunay usa ka agalon o nga mas dako kaayo siya kay niining tanan. Kay siya mauman ang magbubuhat sa katahom o siya ang nagama niini. Sanglit ang mga tao na ibulong sa gahom niining mga butanga o giunsa niini panglihok angay unta nga makakaton sila gikan niini nga ang magbubuhat niini labaw pa kaayo kagamhanan. So ang lahat ng bagay ay mayroong tagapaglikha. Pero anong sinasabi ng mga etches? Walang Diyos. Napakasama, no? Ito ba? Ito ba sa Roma 1:20? Atin mo sa'yo, ha? Roma 1:20. Okay. Roma 1:20. Sukad buhata sa Diyos ang kalibutan ang iyang dili makita ng mga kinaiya, ang iyang gahom nga walay katapusan o ang iyang pagka-Diyos, nakita nga klaro kayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Diyos. Busa wala na sila ikabalibad. So, yung mga taong nagsasabi na walang Diyos, malinaw na ibinayag dito na ulol or buang-buang. Kasi ang mga bagay na ating nakikita ay mayroong tagapaglikha. So yan, no? So yan ang patungkol sa etches. Dito na naman tayo sa mga babae. Bakit ang mga babae ay hindi papayagan na magbigay ng humili sa misa o ano ba, yung magkandak ng misa tulad ng ubang reliyon na mayroon silang mga pastora? Kasi mga kapatid, atin saya na, dito, ang mga babae ay mag-ilom lang. 1 Corinto 14:34. So, magamit din natin ito, no? 14:34. Ito ang sinabi. Ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Yan, ito ang batayan bakit walang pari na babae. Ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiya, sumala sa giingon, sa balaod sa mga Hudyo. Kinahanglan dili sila mangulo. At ito'y inadapt sa Christian religion. Dito, ipinayag din na ang babae ay galing sa isang lalaki na si Adan. Ngunit ang babae ay nag-anak din ng lalaki. At ito tayo na, ang 1 Corinto 11:12. Patungkol ito sa babae, no? 11:12.
Kay mo nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gianak sa babae ug ang tanang butang nagikan sa Dios. So ang babae galing sa lalaki, galing ni Adan. Ngunit ang babae ay siya nang ginagamit ang Dios upang manganak o magsilang ng mga lalaki. So yan, no? At ito ang napakaganda. Kasi mga kapatid, ang magulang, ang matanda pa sa atin na babae ay kilalanin natin bilang ina. At yan ay ipinayag dito sa banal na kasulatan na ang matanda, ang babae na mas matanda sa atin ay kilalanin natin bilang ina. Ito ay ating mababasa sa 1 Timoteo 5:2. Dito, malinaw, no? Ating basahin, ha? 1 Timoteo 5:2. Ito. O ang mga babae na magulang nimo, isipa nga imong inahan. Sa bugos nga kaputli, isipa usab nga imong igsuon ang mga babae nga manghod nimo. Muli sa Christian religion. Ang mga lalaki, ato yung basahin sa 1. Ayaw kasabi ang magulang kanimo, kundi tambagi siya samara nga siya imong amahan. Ito ay para sa mga lalaki, no? Isipa nga imong igsuon ang mga lalaki nga manghod nimong panuigon. Kaya bumalang tayo sa mga mas matanda sa atin, no? Daw kilalanin natin sila bilang ama kong lalaki, bilang ina kong babae. Yan ay pinangaral ng simbahan. Okay, ito ba? So, yan ay patungkol sa babae. Ang biste, ang mga isulob sa babae nang mag-join sa pagsimba. Ating basahin mga kapatid ang 1 Timoteo 2:9. So, marami tayong matutunan, no? Sa banal na kasulatan kung magbasa lang tayo. 2:9. Buto sa bako nga ang mga babae magmaligdong o magtinarong sa ilang pagpamiste o dili magdayan-dayan o mga bulawan o mga o dili magpalabig dayan-dayan sa buhok, di magdayan-dayan o mga bulawan o mga mutya o magamit o mahalong mga sapot. So, ang nais ng Diyos ay ang babae ay maging simple lang, no? Lalo na tuwing magsimba.